Talatang 17, basahin po natin mula sa talatang 11 hanggang 19. Lucas, kabanatang 17, verse 11 hanggang verse 19. Babasahin po sa Tagalog na Biblia. Habang patungo sa Jerusalem si Jesus, ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo magpakita sa mga pari." Habang sila'y maalis, sila ay naging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik at pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Verse 16, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang siyam? Wala bang natagpuang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?" Verse 19. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Maraming mga tao ay nagsasabi, siguro nung tayo ay nabuhay sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ito ay isang wonderful experience. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng Panginoong Jesucristo, makikita mong nangyayari yung mga himala na ito right before your very eyes. Hindi po ako makikipag-argumento o debate na totoo ang wonderful or amazing ang mabuhay sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Sino bang hindi mamamanga sa paggaling ng isang taong bulag mula pa ng kanyang pagkasilang, o yung lalaking mula pa sa pagsilang ay lumpo na, tapos pagagalingin ng Panginoong Jesucristo at magagawang lumukso at maglakad. Sino bang hindi mamamangha sa katotohanan ng isang tao ay patay na, pero muling binuhay ng Panginoong Jesucristo? Kamangha-mangha yung mga experience na yan. Sino bang may ayaw na makita yung mga experience na yan? Kaya lang, pagka po tayo masyado naging preoccupied sa mga detalyadong bagay na ito, maaaring ma-miss natin yung mas importante o mas malaking bagay na dapat natin nakikita. Sa English po, meron po silang tinatawag na we are being amazed about the trees without seeing the forest. Nakikita mo yung mga puno at kung gaano sila kagaganda, pero yung kabuuan ng gubat hindi mo nakikita. Ang mga himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo noong panahon na siya'y nandito sa lupa are not the end in themselves. They are signs. Signs for what? They are signs that point people to Jesus. Alam niyo po, pag pinag-isipan niyo mabuti habang pinag-aaralan niyo ang bagong tipan, napakaraming mga tao nung panahon ng Panginoong Jesucristo, nakita nila yung mga himalang yan. At napakarami sa mga tao na to, sila mismo yung naging recipient ng mga himalang yan. Pero hindi sila naniwala na si Jesus ang Mesyas. Sabi sa John chapter 12 verse 37, ito yung buhat mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo, bagamat gumawa siya, ako, sa harapan nila ng maraming mga tanda, sila ay hindi naniwala. Sa panahon kasi natin ngayon, merong sinasabi, to see is to believe. Ano, panggilin ni Pastor George kanina sa ating Sunday School, si Thomas, naniwala lamang siya nung nakita niya. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, mas mapalad yung mga naniniwala kahit hindi nila nakita. Kasi sa panahon na ito, siguro maging ang panahon na yun, marami sa mga tao, sinasabi nila, to see is to believe. Pero kung naniniwala na yung kasabihan, to see is to believe, is not completely true after all. Hindi siya totoo para sa lahat. Bakit? Sapagkat
ang katotohanang makita natin si Kristo at ang kanyang mga ginagawa ay hindi nangangahulugang makikita nga natin kung sino si Kristo at kung ano ang kaya niyang gawin para sa atin. Kaya kung mensahe ko para sa atin ng umaga, it will take more than what the eyes can see to actually produce faith in the human heart. Kailangan higit pa sa nakikita ng mata, o sabihin na natin, higit pa sa pisikal. Ang kailangan natin para magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating puso. Kailangan magbago mismo ang ating puso. Mula po dun sa binasa natin, dalawang bagay po yung gusto kong i-share sa inyo. Number one, once in desperation, a person seeks mercy. Pag ang tao ay nasa desperadong sitwasyon, natututo siyang humanap ng awa o humingi ng awa. Pangalawa, only after transformation, a person understands grace. Maliban lamang na magkaroon ng totoong pagbabago sa isang tao, lalo na sa kanyang puso, sa kanya lang maintindihan kung anong ibig sabihin ng biyaya. Tingnan po natin yung first point. Once in desperation, a person seeks mercy. Ano nga ba ibig sabihin ng maging desperate? Ano ibig sabihin ng maging desperado? Desperation is what a person goes through when he has tried everything he could to resolve his own problem but results to nothing but failure. Ito yung isang tao, nasasadlak sa isang problema sa kanyang buhay, ginawa niya ng lahat ng kaya niyang gawin para solusyonan yung problema na yon, pero ang lahat nauwi sa wala. Isa sa mga katangian ng mga taong desperate, sila ay tumatanggap sa katotohanan ng kanilang sitwasyon na imposible na itong mabigyan ng solusyon. Take note, imposible na mabigyan ng solusyon. Kasi nagawa niya na yung lahat ng pwedeng gawin eh. Pero failed pa rin sa uli. Kaya siguro isang bagay na dapat natin liwanagin, hindi lahat ng sitwasyon o problema pinagdaraanan natin dapat humantong sa pagiging desperado natin. Sapagkat hindi naman lahat ng bagay o sitwasyon na pinagdaraanan natin sa buhay, imposibleng masolusyonan. Yun lamang mga imposibleng sitwasyon sa buhay na hindi kayang solusyonan ang dapat humantong sa pagiging desperado ng isang tao. At kung naniniwala, yun yung sitwasyon ng 10 lepers sa ating kwento, doon sa ating binasa. Ito yung nangyari sa katotohanan. Ito yung nangyari sa kasaysayan. 10 ketongin ang lumapit sa Panginoong Jesucristo, and there is one word that best describes them. Desperate. Bakit? Sapagkat ang ketong ko sa panahon ng Panginoong Jesucristo, wala pang gamot. So may dahilan yung kanilang pagiging desperate. Pagka ikaw ay nagkaroon ng sakit na ketong, hindi ka nagagaling. Hopeless case ka na. Mamamatay ka nang may ketong. Ano ibig sabihin nun? Sabi nga ng ibang mga commentators sa panahon ng Old and New Testament, pagka nagkaroon ka ng ketong, isang bagay lang ang pag-asa mo, himala. Pangalawa, para sa aking pag-aaral, mas seryoso itong pangalawang dahilan kung bakit sila naging desperado. Pagka ikaw po ay nagkaroon ng ketong, ang turing sa iyo ng lipunan, marumi, unclean. Sa iba, ang pinaka-worst pa, patay ka na. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay nagkaroon ng ketong, automatic, hihiwalay ka na sa iyong pamilya. Hihiwalay ka na sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang. Hihiwalay ka na sa iyong community. Hihiwalay ka na sa iyong religion. Di ba napakahirap ng sitwasyon na yon? Mamamatay ka na ng may ketong, mamamatay ka pang mag-isa. So sila, meron silang dahilan kung bakit sila desperate. At naiintindihan natin kung bakit sila desperate. Bakit sila desperado? Pero siguro ang pangalawang magandang tanong ano ang nangyayari, ano ang mga posibleng mangyari sa isang taong desperado na sa buhay? Dalawang bagay lang din ang pwedeng kantungan. Una, susuko na siya.
At isa sa pinakamabilis na paraan para takasan ang kanyang mga paghihirap at miserableng pamumuhay, magpatiwakal ka na lang. Kaya siguro yung iba na wala nang pupuntahan, ayaw na nilang magkaroon ng pag-asa, nagsusuicide na lang. That's the fastest way for them to escape their misery. Palagay lang nila yun. Pangalawa, ito yung maganda. May mga desperadong tao na hindi sumusuko. May mga desperadong tao na para sa kanila, ang pangalawang bagay na pwede nang gawin para tulungan ang kanilang sarili ay humanap o humingi ng tulong sa iba. Humingi ng tulong sa iba. Kaya nagiging desperado ang maraming tao dahil wala na silang magawa para tulungan ang kanilang sarili, hanggang doon na lang. Pero hindi hanggang doon na lang. May pangalawa. Pwede siyang humanap o pwede siyang humingi ng tulong sa iba. At ito yung katotohanan na siguro gustong matutunan natin mula sa sulat ni Lucas. Itong 10 ketong, bagamat desperado na sila sa kanilang sitwasyon, hindi sila sumuko. Hindi sila bumigay. Anong ginawa nila? Despite the fact that they have reached rock bottom, desperadong tunay, umasa pa rin sila na mayroon pang solusyon sa kanilang sitwasyon. Paano natin nalaman yun? Tignan nyo sa verse 13. Nung malaman nila na ang Panginoong Jesucristo ay bumabiyahe papunta sa kanilang syudad, hindi pa man nakakapasok ang Panginoong Jesucristo sa loob ng syudad, nandun na sila. At sumisigaw sila sa malakas na tinig, Jesus! Panginoon! Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Alam niyo po, yung pagsigaw nila na yun, bagamat sila sabi ng ibang mga experts sa leprosy, isa sa mga bagay na naapektuhan ng sakit na leprosy ay ang iyong kakayahang magsalita. So nawawala ang lakas ng iyong tinig. Pero itong mga lalaki ito, bagamat nawala ng lakas ng tinig, pinilit pa rin ng sumigaw. At maaaring sa kanilang sama-samang pagsigaw, pinarating nila sa Panginoong Jesucristo ang kanilang pagiging desperado. Panginoon, maawa ka sa amin. Tinatanggap nila ang katotohanan na si Jesus lamang ang may kakayahan para solusyonan ang kanilang sitwasyon. Tayo ba? Pag tayo nandun sa sitwasyong nasasadlak na tayo, at tila baga papunta na doon sa pagiging desperado, sino muna natin tinatawagan? Yung asawa natin nasa abroad? Yung kapatid natin nasa ibang bayan? Mga kaibigan? Pwede gawin yun. Pero kung alam mo na wala rin silang magagawa, bakit pa tayo aasa sa tao? Umasa tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang may kayang gumawa pag ang tao wala nang magagawa. Siguro sa mga bagay na pwede natin matutunan mula sa mga lalaki ito ay ang katotohanan na when a desperate person who has realized that what he needs is mercy is willing to obey. Pag ang isang tao nandun na sa desperadong sitwasyon ng kanyang buhay, natututo siyang humingi ng awa. That's one. Natututo rin siyang sumunod. Natututo siyang sumunod. Tingnan niyo po yung verse 14. Ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dito? Bagamat hindi ito yung first time ng Panginoong Jesucristo naka-encounter niya ang mga meketo. Doon sa Luke 5, verse 12 hanggang 14, makikita niyo doon na meron siyang pinagaling na isang ketong. Ganyan din ang sitwasyon. Humingi siya ng awa sa Panginoon at pinagaling siya. Pero pinagaling siya ng Panginoon sa pamamagitan ng paghipo mismo sa Kanya. Pero dito sa ating pinag-aaralan ng Panginoong Jesucristo, intriguingly or interestingly, hindi man lang siya lumapit doon sa 10. Yung 10, obvious, hindi pwedeng lumapit sa Panginoon at doon sa ibang mga tao nakapalibot sa Kanya sapagkat bawal. Sapagkat sila'y marumi. Pero ang Panginoon hindi lumapit sa kanila. Anong sinabi ng Panginoon? Magpakita kayo sa mga pari.
Pero alam niyo po, ang mas intriguing pa o mas interesting pa dito sa encounter na ito na 10 leper at saka ng Panginoong Jesucristo ay yung katotohanan na nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, pumunta kayo sa mga pare, anong ginawa ng 10 leper? Nagreklamo ba sila? Hindi. Sumunod sila. Siguro, yung kanilang sitwasyon ng pagiging desperado, tinuruan na sila ng magpakumbaba. Natuto sila na makinig at natuto sila sumunod. Hindi lang yun. Natuto sila na magtiwala sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Siguro yung pagpapakita kasi yung panahon na yun, pagka ikaw may sakit ng ketong, kailangan ka magpakita sa mga saserdote o sa mga priests. Kasi sila yung tumata yung health inspectors ng time na yan. Para mapabalik kayo sa iyong pamilya, para mapabalik ka sa iyong lipunan, kailangan ma-declare ka muna na clean ka. At isa lamang ang may office para mag-declare. Hindi DOH. Office of the Priests. Kailangan nilang magpakita sa mga pare, kailangan nilang magpasuri sa mga pare. Pag sinabing, okay, di-declare namin na ikaw ay malinis na, pwede ka nang bumalik sa iyong pamilya. Pero pag nakita nila hindi pa rin magaling, hindi pa rin pwedeng bumalik sa kanilang pamilya. Hindi lang siguro isang beses ginawa ng 10 ketong na ito na lumapit sa mga priest. Siguro paulit-ulit sila umaasa, nagagaling na sila. Siguro may mga iniinom din sila mga medisina ng panahon na yun para gamutin yung kanilang karamdaman. At umaasa sila, isang araw gagaling sila. Siguro pabalik-balik sila sa mga priest. At pabalik-balik din yung kanilang pag-asa na babalik sila sa kanilang pamilya. Pero, what makes this time of going to the priests for inspection different? Bakit iba itong pagkakataon na ito? It is different because they were commanded by Jesus to do so. Inutusan sila ng Panginoong Jesucristo na pumunta sa mga pare, sa mga saserdote. Pare sa isip nila, si Jesus ay hindi pang karaniwang tao. Si Jesus ay bantog na sa panahon na yon, na gumagawa ng mga himala. At maaaring hindi naman siguro malayo na maging katotohanan na yung pinagaling sa Lucas 5 verses 12 to 14 ay napalitaan din nila. Pag pinasa niyo po yun sa Luke chapter 5, pagkatapos pagalingin ng Panginoong Jesucristo yung may ketong na yun, inutusan din ng Panginoon na pumunta sa mga pare para magpa-inspect. Kasi hindi pwedeng wala yung inspection, yung quality assurance stage na magaling na nga talaga. Lahat ng may ketong dadaan sa process na yun. Siguro nung mabalitaan nila na yun yung normal na sinasabi o inuutos ng Panginoong Jesucristo, pumunta kayo sa mga pare, magpakita kayo sa mga pare para masuri kayo, sumunod sila. Kapag naniniwala sila na yung sinabi ng Panginoong Jesucristo may kasamang pangako na sila'y gagaling. At alam nga natin sa sumunod na talata, sa verse 15, sa verse 14, hindi pa natatapos yung verse 14, habang sila papunta doon sa office ng mga pare, gumaling na sila. Ang tanong, gumaling ba sila dahil sa sila'y nagtiwala sa sinabi ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Gumaling sila dahil yun ang kalooban ni Kristo para sa kanila. Kayo ba? Ikaw? Na nakikinig ngayon, naranasan mo na bang maging desperado sa iyong buhay? O dumating sa punto na magiging desperado sa iyong buhay, may problema ka ba na halos wala ka ng solusyon na pwedeng gawin? O maaaring lumapit ka na din sa iba, pero tila wala pa rin solusyon sa iyong sitwasyon. Hindi madali yung sitwasyon niya, mahirap yan. Yung mga lalaki na ito, 10 ketongin, they were desperate and we understand why they were desperate. Pero alam niyo po, sa Biblia, sinasabi kong malinaw sa ating lahat na hindi lang ang mga ketongin na nasa desperadong sitwasyon. Ang lahat ng tao sa mundong ito na wala pang kaugnayan kay Kristo ay nasa desperadong sitwasyon. Hindi kawalan ng kayamanan, kawalan ng kalusugan, kawalan ng bahay, kawalan ng edukasyon, ang dahilan para ang isang tao ay maturing na miserable. Hindi.
pamantayan ng pagiging miserable. Pero sa pamantayan ng Diyos, ang lahat ng tao ay miserable, hindi dahil siya mahirap o may sakit. Ang lahat ng tao ay miserable sapagkat siya ay may kasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 18, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao. Sa awit 11 verse 5, subalit siya'y namumuhi sa mga gumagawa ng masama at sa kanya na umiibig sa karahasan. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Ang Diyos na banal, na lumikha ng lahat ng bagay, hindi natutuwa sa tao. Bakit? Sapagkat mas gusto pa ng tao na suwayin ng Diyos kaysa sa sundin siya. Ano ang pataw sa mga taong masuwayin sa batas? Parusa. At hindi magaan na parusa. Pero hindi ang eksaktong sitwasyon ng lahat ng tao sa harapan ng Diyos. Tayo, sangayon sa salita ng Diyos, ay mga rebelde sa Diyos. Mas gugustuhin pa natin gawin yung gusto natin kaysa sundin ang gusto ng Diyos. Dahil ayaw nating pakialaman yung ating kalayaan. Ayaw nating pakialaman yung ating karapatan. Pero alam niyo mga mabuting balita. Bagaman tayo mga rebelde sa harapan ng Diyos na kailangan parusahan, naawa pa rin ng Diyos. Naawa pa rin ng Diyos sapagkat pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sabi sa Romans chapter 8 verse 32, hindi niya pinahintulutang hindi mamatay ang kanyang anak. So, noong Panginoong Jesucristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi pinigilan ng Ama na siya'y mamatay. Pinahintulutan ng kanya mismo Ama na siya'y mamatay. Bakit? Sapagkat sabi sa 2 Corinthians 5:18-19, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Verse 19, sa mga tuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi binibilang sa kanilang mga kasalanan. Kaya pinahintulutan ng Amang mamatay ang kanyang anak sapagkat yun lang ang paraan para ang makasalanang tao katulad mo at saka katulad ko na nasa pinaka-desperadong sitwasyon ay maligtas. May pagkasundo sa Diyos. Tatanggapin ng Diyos ang isang makasalanang tao sa harapan niya? Pwede ba yun? Hindi eh. Sapagkat ang lahat ng tao makasalanan, hindi pwede humarap sa presensya ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at saka ng kanyang sariling katuwiran, pwedeng ang isang makasalanan tanggapin ng Diyos. Ang isang tao nasa desperadong sitwasyon, pwedeng tanggapin ng Diyos. Pwedeng biyayaan ng buhay na walang hanggan. Pero hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan. Hindi sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos mismo. Sa pamamagitan ni Kristo. So may pag-asa ka pa pala, kaibigan. Bagamat ikaw ay nasa pinaka-desperadong sitwasyon ngayon, wala ka mang sakit, marami ka mang kayamanan, may edukasyon ka, secured ang buhay mo sa mundong ito, hindi ito binabago ang katotohanan ng desperado ka sa harapan ng Diyos. Kailangan mo ang kayang ibigay ng Diyos. Yung pong 10 ketongin, nakita nila ang katotohanan ng desperado sila. At dahil nakita nila at tinanggap nila yung katotohanan ng desperado sila, lumapit sila kay Kristo at humingi ng awa. At ito ang kailangan gawin ng lahat ng tao ngayon sa mundong ito, sa henerasyon na ito, at sa darating pa. Kailangan mo makita ang katotohanan na ikaw ay isang desperado na nasa miserableng sitwasyon bilang isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kahit anong gawin mo. Hindi mo kayang bilhin ang kaligtasan. Hindi mo kayang maging masyadong mabuti para sa iyong kaligtasan. Kasi kung pwede yan, hindi na dapat namatay si Kristo sa krus. Ang katotohanan si Jesus ay namatay sa krus ay nagpapatibay ng katotohanan walang magagawa ang tao para iligtas ang kanyang sarili. Sana malito sa ating natin.
dapat mong gawin? Lumapit ka ngayon kay Kristo, humingi ka ng awa para iligtas ka niya. Pangalawa, only after transformation a person understands grace. Hindi kasi dito natatapos yung istorya natin. Doon sa verse 14, makikita po natin, 10 yung ketongin, 10 yung pinagaling. Sa verse 15 and 16, isa lang yung bumalik. Isa lang ang huminto. Isa lang ang tumalikod at bumalik sa direksyon ng Panginoong Jesucristo. Ibig bang sabihin, ito lamang sa 10 nakakita na siya'y gumaling na? Bagamat sa unang tingin, parang ganon. Pero kung ikaw ay isang ketongin sa mahabang panahon, pag ikaw ay pinagaling, hindi pwedeng hindi mo mapansin yun. Sabi ng mga experts, the worst kind of leprosy is the one that disables the sense of pain. Ibig sabihin, tinatanggal ang kakayahan ng sakit na ito, ng ketong, ang kakayahan ng taong makaramdam ng sakit. Kaya pala ibang mga ketongin, nawawala yung mga daliri sa kamay, napuputol yung kamay, nawawala yung mga daliri sa paa, okay, nauubos yung tenga, nauubos yung ilong, ay hindi nila napapansin. Bakit? Siguro yung iba sa kanila, nakatira lamang sa mga lansangan, kung saan maraming mga daga, natutulog sila sa magdamag, dahil wala silang sense of pain, kahit kainin ng mga daga yung kanilang mga ilong at mga tenga, at mga labi at mga daliri sa paa, hindi nila napapansin yun. Dahil the sense of pain, ang nagbibigay ng signal sa brain na kailangan niyang gumawa ng paraan para magprotekta ng kanyang sarili. Siguro yung iba, kaya siguro sobrang nawala na yung mga balat nila sa kanilang mga kamay, humihipo sila ng mga maiinit na mga bagay, hindi nila alam na mainit pala yun. Dahil wala silang sense of pain. Ngayon, kung sinabi na sa Biblia at pinabasa natin, pinagaling sila ng Panginoon, ako naniniwala. Sabi kasi ng iba na dinisfigure ang mukha ng mga may leper o may leprosy, yung mga lepers. Yung kilay nawawala, yung mga ilong nadideform, yung mga labi nadideform, yung mga tenga. Hindi mo na makikilala ang itsura niya dahil sa sakit na leprosy. Ako naniniwala, ang pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo, hindi yung pagpapagaling na alam natin ngayon. Na yung naka-wheelchair, pag pinagaling, nakasaklay na lang. Hindi ganon. Ang pagpagaling ng Panginoong Jesucristo, instantaneous and complete. Ibig sabihin, kung ano yung wala sa'yo dati, binabalik ng Panginoong Jesucristo pag siya nagpagaling. Kaya imposibleng hindi mapansin ng isa doon sa kanyang kasama, 10 sila, yung kilay mo bumalik na. Okay, yung ilong mo, unaayos na ulit o yung tenga mo, dalawa na ulit. Imposibleng hindi nila mapansin. Kaya lang, ang point ko ito, sa 10, isa lang yung bumalik sa Panginoon. Matapos siyang ma-realize na siya'y gumaling. Bakit? At sabi ni Lucas, itong lalaki na ito, Samaritano, bagamat merong importansya kung bakit binanggit na Samaritano, hindi natin bibigyan na masyadong pansin yun. Kasi yung gusto kong bigyan ng pansin, bakit sa kabila ng katotohanan na 10 silang pagpinagaling, isa lang ang bumalik? Sabi ng iba, gusto niya magpasalamat eh. Gusto niya magpuri sa Diyos dahil pinagaling siya eh. Bagamat merong warrant sa teaching na yan, na ang Diyos na nagbibigay ng mabuting bagay sa lahat ng tao ay karapat-dapat pasalamatan. At meron ding katotohanan na ang tao sa kanyang likas, hindi marunong magpasalamat. Kabig lang ng kabig, pero hindi marunong magbigay. Tanggap lang ng tanggap, pero hindi marunong magpasalamat. Likas sa tao yan. Kaya hindi na natin dapat pagdudahan, hindi na tayo dapat masaktan. Pag ang taong tutulungan natin, hindi marunong magpasalamat. That's natural. Pero gusto kong pansinin natin dito ay yung mas malalim pang, mas profound pa na truth. Ano yun? Itong lalaki na ito na isang Samaritano, kumpara dun sa Siyam,
na bumalik sa Panginoong Jesucristo ay ginamit ng Panginoon bilang object lesson, illustration. O yung mga teacher dyan, imposible magturo tayo, hindi tayo gamit ng illustration. To make a point, to stress an important truth. Ginamit ng Panginoong Jesucristo yung Samaritanong bumalik to make an important truth, to stress an important lesson. Ano yun? Jesus wanted to show His disciples that not only man's physical body needs healing. Hindi lang ang katawan ng tao ang nangangailangan ng kagalingan. Hindi lang ang pangangailangan ng pisikal ng tao ang nangangailangan ng solusyon. May mas malalim pang pangangailangan ng tao na Diyos lang ang pwedeng magbigay ng solusyon. Desperation helps people to seek mercy, but only a transformed heart will understand grace. Sabi sa verse 19, at sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa ESV, ganito yung sinabi, your faith has made you well. Ano ibig sabihin nun? Gumaling siya dahil sa pananampalataya? Hindi yun ang point eh. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo nung ginamit niya yung salitang well, tinutukoy niya ang kaligtasan ng kaluluwa. Pag ginamit yung salitang well, ang tinutukoy po nito ay kabuuan, nagiging buo ulit. So itong lalaki, itong Samaritano, kumpara doon sa Siyam, na bumalik sa Panginoong Jesucristo, naging buo ulit siya, hindi lang sa katawan, hindi lang sa pisikal. Naging buo rin siya sapagkat naranasan niya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Naranasan niya ang hindi lang mawala ang sakit ng leprosy o gumaling sa leprosy, naranasan niya na gumaling sa kasalanan na pinakamatinding sakit ng kaluluwa ng sinumang tao. Hindi lang siya binalik. Later on, sa kanyang pamilya, sa kanyang community, sa kanyang religion, siya ay binalik sa kaharian ng Diyos. Hindi lang niya naranasan na magkaroon ng extension ng buhay niya sa mundong ito. Naranasan niya na bigyan siya ng Diyos ng buhay na walang hanggan. 10 lepers went desperate and sought mercy from Jesus, but only one man was transformed in his heart and expressed gratitude because of the grace he received. 10 yung ketongin, isa lang ang bumalik. Bakit? Sapagkat isa lang ang nakaranas ng pagbabago ng puso. Tao sa ngayon, hindi marunong magpasalamat sa Diyos o sa mga nagbibigay sa kanila ng tulong. Bakit? Siguro isang bagay kailangan natin maintindihan. Kasi pag tinulungan natin ng isang tao, ang nagbabago lang sa kanya yung panlabas niya. Binigyan mo ng pagkain, binigyan mo ng damit, binigyan mo ng pera para makapagpagamot. Ang nababago lang sa kanya, panlabas. But grace changes a person from within. Binabago ng biyaya ng Diyos ang tao sa loob. Sa kaloob-looban, hinihipo ng biyaya ng Diyos ang kaluluwa ng tao. Hindi kaya gawin sino mga tao. 10 lepers begged Jesus to heal them. Bakit? Kasi para sa kanila, karapatan nilang gumaling. Para sa kanila, si Jesus ay miracle worker. Karapatan niya at trabaho niya magpagaling. Pero isa lang sa 10 na ito ang bumalik sa Panginoong Jesucristo sapagkat nakita niya ang katotohanan, meron siyang tinanggap mula sa Diyos na hindi niya dapat tanggapin. Kasi hindi siya karapat-dapat tumanggap. Isn't that the meaning of the word grace? Biyaya. It is the realization that one received favor though he is not deserving. Ang ibig sabihin ng biyaya,
Tumatanggap tayo ng pagpapala sa Diyos kahit hindi naman tayo karapat-dapat. At siya yung tinatanggap ng mga tao nagiging Kristiyano. Tumatanggap tayo ng kaligtasan kahit hindi tayo karapat-dapat. Para sa isang hindi Kristiyano na hindi marunong magpasalamat sa Diyos, understandable. Pero sa isang umaangking siya'y Kristiyano, pero hindi marunong magpasalamat sa Diyos, hindi ka tanggap-tanggap yan. Tumanggap ka ng kaligtasan mula sa Diyos. Hindi pa kasama yung ibang mga pagpapala, pero hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Anong tawag sa iyo? Sabi nga sa Biblia, kahit yung mga masasamang tao marunong tumulong sa kanilang kapwa, hindi ba marunong hindi magpasalamat sa kanilang kapwa? Hindi Kristiyano yun. Pero tayo mga Kristiyano, dapat marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya dapat mas higit yung pagpapasalamat natin sa Diyos kaysa yung pagrereklamo. Dapat higit yung pagiging grateful natin sa Panginoon kaysa yung pagmumuktol, pagtatampo. Ikaw, ano meron ka ngayon na pwede mong sabihin talagang dapat para sa iyo yan? Kasi pinaghirapan mo, pinagdusahan mo yan. Siguro iba sa inyo, pinagmamalaki yung kanilang edukasyon. Itong edukasyon na to, hindi lahat ng tao pwede magkamit ito. Siguro iba yung pagtatapos sa magagandang universidad. Hindi lahat ng tao nakakapagtapos sa magagandang universidad. Magagandang trabaho, hindi lahat ng tao may magandang trabaho at magandang kita. Magandang katayuan sa buhay. Yan ba ang meron ka ngayon? Yan ba ang sinasabi kong karapatan mo dahil talagang dapat para sa iyo? Kaibigan, mag-isip ka muna mabuti. Yung bang 10 ketongin ang pinagaling ng Panginoong Jesucristo, pinagaling ng Panginoong Jesucristo kasi karapat dapat silang pagalingin? Hindi. Kung ano man yung tinatanggap natin, kung ano man yung meron tayo, kung ano man yung nasa atin, hindi dahil karapat dapat tayo dyan. Siguro isang bagay na dapat maintindihan natin bilang mga mananampalataya, kung nagdesisyon man ng Diyos na tayo pagpalain, pinagpala tayo ng Diyos, hindi dahil karapat dapat tayong pagpalain. Sana maging malinaw sa atin. Pinagpapala tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Dahil ang Diyos ay marunong mahabag. At yun yung bagay na hindi natin pwedeng pagmalaki sa Diyos. Kaya dapat ang Diyos, pasalamatan natin, luwalhatiin natin dahil sa kung sino siya. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Kahit hindi tayo mabuti, kahit hindi tayo tapat. Pero katulad sa nangyari sa ating istorya, we need more than physical healing. Higit pa sa kagalingan ng physical ang kailangan natin. Higit pa sa kailangan natin ng pagtanggap ng lipunan o pagkilala ng lipunan. We need something more valuable. Higit pa sa anumang bagay na pwedeng ibigay ng mundo ito. We need Jesus. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Kailangan natin kung ano yung kayang ibigay lamang ng Panginoong Jesucristo na hindi natin kayang pwedeng makuha sa iba. Pwede ka nang gumaling sa sakit mo. Sa terminal. Yung iba ngayon, pwede nang mapanatiling bata, may tsura. Kahit sa paglipas ng maraming panahon. Pero hindi dito pinipigilan at itinatago ang katotohanan na mamamatay ka. At haharap ka sa Diyos. At sa pagharap mo sa Diyos, anong isasagot mo sa katanungan? Ibigay mo sa akin ang dahilan para papasukin kita sa aking kaharian. Para sa Pilgrim's Progress, may dyan po niya, di ba?
Pumatok. Nakita niya si Christian at saka si Faithful pinapasok. Pumatok siya. Papasukin niyo rin ako sa area na ito. Kapagkat nakatawid ako sa dagat. Nung hinihinga na siya ng certificate, wala siyang maibigay. Kaya sabi nga dyan, Bunyan, even from the gates of hell, there is a gates of heaven, there's a way to hell. Hindi mo pwedeng iharap sa Diyos. Member ako ng SGCC. Member ako ng youth ng SGCC. Marami na ako nasagot sa mga tanong ni Kuya Louie. Sa aming Bible reading, fellowship. Marami na akong trophies. Matagal na akong miyembro dito. Dito na pumuti ang buhok ko. Dito na naubos ang buhok ko. Hindi natin pwedeng harap sa Diyos sa mga bagay na yan para tanggapin tayo ng Diyos. Baka po sa impyerno tayo itapo ng Diyos. Nag-iisa lamang po. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 1. Ngayon, wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo. Isa lamang ang paraan para ang kahatulan ng Diyos maiwasan natin. Ang parusa ng Diyos maiwasan natin. Si Kristo lang. Hanggang kailan ka uupo dyan sa upuan mo at makikinig sa mga mensaheng katulad nitong nag-iimbita, nag-aanyaya, na lumapit ka kay Kristo pero ayaw mong lumapit. Sinasabing kilalanin mo si Kristo bilang tagapagligtas pero hanggang ngayon, ayaw mo pa rin kilalanin si Kristo. Siguro nga, hindi lang sapat na makita natin desperado tayo. Kailangan talagang tulungan tayo ng Diyos na makita natin hindi lang tayo desperado nangangailangan, makita rin natin ang tutugon sa pangangailangan ni si Kristo. God is no respecter of social status. Yung pa'y pwede natin matutunan. Niligtas niya ang isang Samaritano sa reputasyon ng isang Samaritano, hindi siya tatanggapin sa komunidad ng mga Hudyo. Half-blooded kasi. Hindi puro. May halo. Para sa mga Hudyo, ang mga Samaritano, aso. Pero ang Panginoon sa Kristo, bagaman siya Hudyo, iniligtas niya kahit ang isang Samaritano. Iniligtas niya kahit ang isang tao na hindi tinatanggap ng lipunan sa kanyang kalagayan. Hindi lang dahil siya may keto, kundi dahil sa kanyang pagiging Samaritano. Ang Diyos, hindi niya tinitingnan ang iyong sitwasyon. Kung ano ka man, kung sino ka man, kung kaninong pamilya ka kabilang, hindi na hinahanap ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang totoong sitwasyon mo sa harapan niya. Ikaw ay isang makasalanan, rebelde na dapat parusahan. Isa lang ang paraan para matakasan ng parusa. Kailangan magkaroon ka ng kaugnayan kay Kristo. Manampalataya ka kay Kristo na siya lamang ang tagapagligtas. Sabi po sa John chapter 6 verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Ibig sabihin nun, kung ikaw ay lalapit kay Kristo ngayon, hindi ka niya tataboy. Kung ikaw ay lalapit kay Kristo ngayon upang humingi ng tawad, upang humingi ng awa, upang humingi ng buhay na walang hanggan, tatanggapin ka niya, hindi ka niya itataboy. Pero bakit hanggang ngayon, ayaw mo pa rin lumapit kay Kristo? Meron mo kang hinihintay? Kung hihintayin mong mapunta ka doon sa sitwasyon ng mga leper na wala nang ibang tutulong sa iyo, baka hindi ka na umabot sa sitwasyon mo. Ngayon pa lang, na may panahon ka at may lakas ka, nakilalanin sa harapan ng Diyos na ikaw ay isang makasalanan, lumapit ka na sa Kanya. Ngayon na. Ngayon na. Nakikita mo at naunawaan mo na ikaw ay isang taong walang kakayahan kung hindi tutulungan ng Diyos. Tumakbo ka na ngayon kay Jesus at humingi ng taong iligtas ka.
Walang sino mang tutulong sa iyo mula sa amin dito para gawin yan. Diyos lang ang tutulong sa iyo para makita mong ikaw ay desperado, na nangangailangan ng tulong nga sa Diyos. At Diyos lang ang tutulong sa iyo para magbago ang iyong puso na maunawaan na biyaya lamang ng Diyos ang kailangan mo para makabit. Ang sino mang lalapit sa Panginoong Jesucristo ngayon, hindi niya itataboy. Manalangin po tayo.